Clogged o baradong crater ang tinitingnan dahilan sa biglaang pagputok ng bulkan na Canlaon. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, Director Teresito Bacolcol, bago pa man ang pagsabog biglang humina ang sulfur dioxide emission ng bulkan. Ayon dito, nasa 170 tons ng sulfur dioxide lamang ang kanilang naitala. Mas mababa sa 300 tons per day na sulfur dioxide emission sa naunang mga araw. Ito ay palatandaan na barado ang crater kaya tumaas ang pressure sa loob. Nang hindi na makayanan ng pressure, doon na naganap ang moderately explosive eruption. Ayon kay Bacolcol, ang pagsabog ay may kasamang pyroclastic density current at naglabas ng dark grayish ash plumes na umabot sa 2,000 meters. Ito ay nagtagal lang ng 2 minuto na sinundan ng ash emission na nagtagal naman ng 40 minuto. Ayon kay Bacolcol, ito ay maihahalin tulad sa pagsabog ng bulkan ng Oktubre na nakaraang taon at hindi ang tinatawag na The Big One. Dahil dito, nananatili pa din sa Alert Level 2 ang status ng bulkan. 41 na mga barangay naman ang naapektuhan ng slight ashfall at nakaamoy ng sulfuric smell mula sa 6 na local government units sa Negros Occidental. Just before the moderately explosive eruption, masyadong mababa yung sulfur dioxide emission natin, nasa 170 tons per day lamang. And a day before that, 300 tons per day. Implication nito, kapag mababa yung sulfur dioxide, pwedeng nagkaroon o nabarahan pansamantala yung conduit nito, yung daanan, kaya mababa yung gas natin. And naipon ng pressure. Nung hindi na makayanan yung pressure, sumabog sa moderately explosive eruption. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo Grace de Novaton and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!